YDC, camp ka na ba? YDC, camp ka na ba? Narinig yung echo? Isa pa. Why? Ayun, lahi pa ka rin. Sorry, boss. YDC! Camp ka na ba? Pwede na yun. Praise God. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon. Ayan, pakitapik naman yung katabi mo. Pakisabi, see you sa May 18, 19, and 20. Ayan. Praise the Lord. So sa mga mag-youth camp, tuloy-tuloy po tayo. Walang aalis after ng word. Dahil meron po tayo mga event ngayon na sineselebrate. We are celebrating yung pong Mother's Day po natin ngayon at saka bukas. And then, after po nun, yun pong pre-camp orientation po natin. So, pakisabi sa katabi mo, huwag kang aalis. Pakisabi, huwag kang bababa. Huwag kang magmimerienda sa CR. Meron ba? Meron. Ayan, praise the Lord. So, sige, minsan ba, kung nagagala ka, na nandito ka, at buhay ka ngayon, palakpakan mo ang Panginoon. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yung totoo, sinong excited ng mag-camp? Pataas nga ng kamay yung excited na mag-camp. Gusto ko lang makita yung muka ng mga sobrang excited na. Yung mga sa Tinabang. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mga Calvary Temple Tinabang. Praise the Lord. Yung mga dabdap, andyan na ba? Ayan, palakpakan natin ang Lord sa mga taga-dabdap. Ayan. Yung mga Santa Maria. Ay, Santa Maria. Nino ka ka? Dukit. Asan yung mga taga-Dukit? Woo! Santa Maria, asan ba? Andyan ba sila? Ayun, praise the Lord. Nandun sa bandang gulot. Kasi titanoy mo lang yung nakatas ng kamay. Sige, palakpakan natin ang Lord. Praise God. At ang youth camp po natin is not exclusive sa Calvary Temple Angeles lang, kundi para sa lahat po yan ng Calvary Temple. And I hope, ngayon pa lang, pag-pray na po natin na next year, triple yung mga bilang ng mga daughter churches na sasabi sa praise God. Bira, balami yan, kakakukaran na. At ngayon, sige, tuloy-tuloy tayo para hindi ko masyadong makuha yung time po ng bawat isa. Ang pinag-aaralan po natin this month is why we need to stand firm in the faith. Kung bakit nga ba natin kailangan, lalo na bilang mga kabataan, kung bakit natin kailangan manayuan sa ating pong pananampalataya. At last week, napag-usapan natin, ito'y importante. Tinuro to ni Pastor Ron. Sinong natuto? Sinong may natutunan? And gusto ko lang pong i-clarify, sorry, bago ko makalimutan, ngayon pa lang sabihin ko na, talaga pong hindi muna tayo magsi-second set. Alright? Wala po muna tayong second set sa kadahilanan. Kung ngayon po, sabay-sabay tayong tatalon, sabay-sabay tayong dediretso sa function. Alright? Hindi po muna pwede, hindi kasi, kidding aside, ginagawa po yung mission, yung music room at yung function, yung pastor's office po natin. Kaya hindi po muna tayo pwedeng tumalon-talon. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka muna tatalon. Ayan. Huwag ka rin magta-tumbling. Baka di nga tumalon, nag-tumbling naman. Alright? So, last week, kaya hindi po tayo nakapag second set, ganyan po. Up until next week, if I'm not mistaken. Pero kung maayos po agad, syempre sasabihan din namin kayo. So, okay lang ba? Syempre, wala naman kayong choice. Wala tayong choice pare-pareho. Kailangan po nating hintayin yung panahon na maghilom, na maayos po yung sa baba. So, ngayon, alam natin na hindi pala natin kaaway yung katabi natin. Tignan mo nga yan. Tignan mo. Bakit parang may panggigigil? Hindi pala yan yung kaaway mo. Hindi pala yung forerunner mo yung kaaway mo. Hindi pala yung nanay mo, yung tatay mo yung kaaway mo. Kaaway pala natin mga spirit behind. So, ngayon, gusto ko lang itanong, sino sa inyo yung naging aware na ngayon meron palang spiritual battle? Na kailangan palagi pala tayo nagpipray para manalo tayo. Hallelujah. At ngayon, ang pag-aaralan po natin is to refute false teaching. Pakisabi, refute. Ang meaning po ng refute, ilabanan po natin, i-combat po natin ang mga false teaching. Kapag sinabing false teaching, why listen to this? Ito po yung mga maling katuruan na nagkakalat po ngayon. Sobrang dami ng maling katuruan na nagkakalat ngayon na kailangan tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga anak ng Panginoon, kailangan alam natin kung anong tinatayuan po natin. Kailangan alam natin kung paano po natin didepensahan at ilalaban po ang ating pananampalataya sa ibang tao. Kasi hindi po pwede na pinagmamalaki natin na yes, anak ako ng Panginoon.
Yes, kilala ko kung sino yung Diyos ko. Pero kapag tinanong ka about the salvation, wala ka nang alam. For example, taas na lang ng kamay. Gagawin ko talagang example to. Meron nagtanong sa akin na kabataan kanina. Magtaas ng kamay. O kaya, wag na lang magtaas ng kamay para wala mapahiya. Wala na lang sasagot. Sarili na lang. Ito yung tinanong po sa akin. Yung salvation ba automatic? Ayan. Ay, yung iba. Oh. Yung iba, hindi alam mo. Palagay nyo, automatic ba yung salvation? Hindi nga nagtaas, sumagot naman eh, no? Ayan. So, yung mga simpleng bagay po na yan, lalo na sa salvation, kailangan alam mo kung paano siya depensahan. So, paano nyo nasabi na hindi automatic yung salvation? Trip lang. Ano sa John 3:16. Anong meron sa John 3:16? O na paano yan? Anong meron dyan? Whosoever believes. So kung sino lang daw yung naniwala, sila lamang yung makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Ito po yung sinasabi ko. Because we can give an answer na akala natin tama, pero hindi pala siya. Pero para masigurado po natin na tama yung isasagot natin, kailangan manggaling po sa salita ng Panginoon, which is later on, mapag-aaralan po natin. Ang manggagaling po yung pag-uusapan po natin sa 2 Timothy 4:3-5. Pero, pwede po bang papakita ko yung verse 2, please? Pwede bang pahila ko lang? 2 Timothy 4:2-5 para po makuha natin yung buong konteksto. Ito po yung gustong sabihin ni Paul kay Timothy because Timothy is a young pastor. No, siya po yung isang dinidisciple po ni Paul. At ito yung command ng Paul sa kanya, which is, I do believe, it is for us as well. Ang sabi po dyan, preach the word. Pakisabi, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Pakisabi ulit, preach the word. Kailan daw natin kailangan i-preach yung word? In season and out of season. Handa ka man or hindi. Favorable man sa iyo yung pagkakataon or hindi. Kailangan ready ka na ipangalat ang salita ng Panginoon. Sa papaanong paraan? Sa pagkukorek. Pakisabi sa pagkukorek. Sa pagre-rebuke. At sa pag-encourage with great patience and careful instruction. Ngayon, tuloy natin sa verse 3. Ang sabi dyan, bakit daw natin kailangan gawin yon? Ito po yung reason. For a time is coming. Pakisabi, a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. Hindi na daw gustong pakinggan ng mga tao yung totoo at tamang mga katuruan. They will follow their own their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. But you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. Ang sabi po dyan, darating ang pagkakataon na yung mga tao, yung mga kabataan, yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga sumasamba sa Diyos ay hindi na papakinggan kung ano yung tama. Ang tanong, dumating na ba? Is that season now? Is it happening today? Exactly the point. Nangyayari na po to. Marami ng mga tao, marami ng mga kabataan ayaw nang makinig ng church. Ayaw nang makinig ng sermon. Ang gusto na lang maglaro, ang gusto na lang mag-enjoy. Ang sabi po dito, kaya sila umaalis because they are following their own desires. They are rejecting the truth, ang sabi dyan. So, anong gagawin natin? Tayo ng mga nakakaalam. Tayo ng mga nakikinig. Tayo ng mga nandito ngayon. Ano yung kailangan natin gawin? Balikan po natin yung verse 2. Preach the word in season and out of season. Pakisabi sa katabi mo, preach the word. Pakisabi sa katabi mo, in season and out of season.
Kailangan daw ready tayo palaging i-preach, ipamahagi, ibalita ang salita ng Panginoon. Kaya yung sabi sa verse 5, but you should keep a clear mind in every situation. Kailangan merong sober-minded ka. Kailangan hindi ka clouded. Kailangan hindi ka anxious. Kailangan hindi ka takot. Kailangan maayos yung kaisipan mo. Ang sabi dito, don't be afraid of suffering for the Lord. Ano pong klaseng suffering? I do believe kasama dito yung rejection. I do believe kasama dito yung panunuya. Yung ibubuli ka kapag sineran mo, uy, sister, kilala mo si Jesus? Oh, Jesus daw, ano? Kailangan ready ka sa ganyan. Ito po yung sinasabi po ni Paul kay Timothy, work at telling others the good news. What is the good news? The gospel. What is the gospel? The good news, sada kanyan. Ano po ba yung good news? Kanina nga tinanong ko, magtaas ng kamay ang gustong-gustong nakakabalita ng bad news. Wala. Siyempre, lahat tayo gustong-gusto natin narinig yung good news. Ang tanong, ano nga ba yung good news? Bakit tinawag na good news yung gospel? Imagine mo kung bakit siya tinawag na good news kasi ganito. Ikaw at ako, na taong makasalanan, papunta tayo ng impyerno. Pero merong Jesus na Panginoon na binigay yung buhay niya sa atin. At ngayon meron tayong karapatan na matawag na anak niya sa lahat ng tumanggap sa Kanya at makasama siya sa kalangitan for all eternity. Yan yung good news. Pakisabi sa katabi mo, gusto mo ba ng good news? Mahal ka ni Lord. Yan yung good news. Sa kabila naman, pakisabi, gusto mo ba ng good news? Meron ka pa rin pag-asa sa Panginoon. Yan yung good news. Kaya nga kapag meron mga pagkakataon na nababad trip ka, nababad vibes ka, na parang wala kang gana sa buhay, magbalik ka sa good news. Magbalik ka sa salita ng Panginoon. And surely, pakisabi, surely, siguradong i-encounter ka ng Panginoon. Hallelujah. Ano ba yung mga gusto nilang marinig ngayon? Ano ba yung gustong mapakinggan ng mundo ngayon kung bakit ang sabi dyan, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pastors, ng mga teachers na yung gusto lang nila yung mapakinggan nila. For example, once again, palagi pong disclaimer po natin to, sa mga LGBT community, we don't condemn you, we love you guys. Sobrang mahal po namin kayo. Kaya kailangan namin sabihin yung totoo. Alright? Ano ba yung gusto nilang marinig? Love wins! Yung love wins, hahamakin ng lakat. Hahamakin ng lahat. Kakalabanin pati magulang. Basta mahal kita. Is that really the love wins na gusto mong iparating? Yan yung love wins ng mundo. Yung love wins yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Para sa'yo at para sa akin. Ano ba yung ideals ng mundo na gusto nilang tinatanggap na okay na yung live-in? Pastor, kabata ako pa, sinasabi mo na yan. Kesa sa turuan kayo ng mundo, ako na yung magtuturo sa inyo sa salita ng Panginoon. Palagay nyo, ano yung gusto ng Panginoon? Live-in o kasal? Exactly. Ano yung katanggap-tanggap sa mundo ngayon? Okay na yung premarital sex. Pastor, grabe ka naman, wala pa mong February. Pag-pray nyo, magka-true love with tayo para mas maintindihan ninyo. Ang sinasabi ko lang, ito yung gustong marinig ng mga kabataan ngayon. Yung gustong marinig ng mga kabataan ngayon, puro sige, okay lang, tama yan. Pagbigyan mo yung emotions na meron ka. Sige, okay lang. Ma-depress ka lang. Your feelings are valid. Yan yung gustong naririnig ng kabataan eh. But YDC, I want to remind you this wonderful truth. Hindi tayo taga-mundo. Kaya wag kang sumaya kapag ini-encourage ka ng mundo. Kailangan nasasanay ka sa standard ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, masanay ka sa standard ng Panginoon. Kaya marami sa mga Kristiyano ngayon all over the world, kapag hindi nangyari yung kagustuhan nila, lumilipat ng church. Umaalis sa Panginoon. Kapag narinig yung mga ayaw nilang marinig, kapag nasaktan, yung emotions, kapag natamaan yung ego, ayoko na dyan. Puro mga judgmental yung tao dyan. Hindi naman nagmamahal yung mga tao dyan. Walang lugod sa church na yan. Alam nyo, lahat ng mga church na nananayuan sa salita ng Panginoon, ganyan yung sasabihin sa inyo. Manggagaling lahat sa salita po ng Diyos. And praise God, dito po sa church na to, we will not bend the truth for you. Hindi po, ako mismo personal, alam nyo po yan, hindi ko babaguhin yung salita ng Panginoon para i-please ko kayo. No, masaktan na tayo kung masaktan, basta baguhin tayo ng Panginoon. Basta magsama-sama tayo sa kalangitan. Maraming kabataan ngayon takot sa correction.
Maraming tao ngayon easily offended. Yan yung gusto nila eh. Yung kapag preaching, puro blessing. Sino gusto ng bahay? Come on. Sino gusto ng future? Come on. Sino gusto tumalikod sa kasalanan? O yan, kasalanan na naman, no? Utak. Pakisabi, utak. Tanggalin natin yung utak pang mundo. Okay? Ilagay natin yung kaisipan na pang Panginoon. Yung kaisipan na pang makalangit. Pakisabi sa katabi mo, pang langit ka. Ayan, praise the Lord. So, ano nga ba yung kailangan natin gawin? We must stand firm in the faith to refute false teachings. Therefore, test every teaching against Scripture. Pakisabi, test. Subukan, i-check down natin yung lahat ng mga naririnig natin na pag-aaralan natin against the Word. Ang ibig sabihin, i-compare natin, is it biblical or not? Galing ba ito sa Bible or hindi? Ang sabi ng 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit. Huwag mo daw paniwalaan ang lahat, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Ang sabi po ng binasa po natin na verse, i-check mo muna. Kapag merong nagkukwento sa'yo, pakinggan mo muna. Hindi yung naniniwala ka agad. YDC, are you there? We need to be discerning in this season of time. Kasi bakit? Merong lalapit sa'yo magkukwento. Na paano ka? Masangit yung heart ko. Na paano yung heart mo? Ganito yung ginawa nila sa akin. Hindi mo na naintindihan? Ano, may subtitle ba yan? Tapos yung sinasabi ganito, si Kuya sabi kasi, ako na lang gagawin kong example, yung gumamit ng example. Si Kuya sabi na ginawa niya. Paluin kita, Mike. Si Kuya Zap kasi, ang dami sinasabi sa akin na kasiraan. Tapos sabi pa niya, impyerno daw ako pupunta. Tapos ikaw naman, porket umiyak, naniwala ka na. Ikaw naman, kapag meron nagsabing something against the church, against sa mga leaders and pastor, ikaw naman, oo nga, no? Ganyan nga yung pastor na yan. Sumali ka pa! Alam niyo kung anong tawag dyan? PT party. Nalulungkot ka? Malungkot tayong dalawa. We're bringing hope, hindi tayo nakikipag-PT party. Kinukorek natin yung tama, hindi tayo nakikisali sa mali. YDC, are you there? Ito po yung isa sa mga naturo sa amin. Every false doctrine, listen to this, every false doctrine has a demon behind. Kaya kailangan maging discerning ka. For example, ang sinabi, example lang to, kung sino yung nagtanong sa akin, hindi kita kinokondemn. Pero example lang to, kapag mayroong lumapit sa'yo, sinasabi na yung salvation automatic, check mo. Sinasabi ba ng John 3:16, automatic talaga yung salvation? Talaga ba sinasabi ng Lord na pinili ng Lord yung maliligtas? Talaga bang ganyan yung sinasabi ng Bible? Kailangan po, chinecheck po natin, hindi yung porket magaling mag-preach, porket magaling magsalita, maniniwala ka na agad. Maraming magagaling na nasa impyerno. Kaya kailangan maging discerning po tayo. Pakisabi sa katabi mo, maging discerning ka. Ang sabi dito, lies sound spiritual. Counterfeit looks real. Ha? Yung mga false doctrine, parang tama naman niya eh. That's why we just don't hear, but we test. Ang sabi dito, basahin ko lang po yung sa natin, therefore test every teaching against the Scripture. If it does not match God's word, refute it. Kung hindi daw siya nag-aakma sa salita ng Panginoon, i-refute mo, basahin mo yung word. Hindi ito tama, hindi ko ito babasahin. For example, sa mga bookworms sa inyo, sa mga mahilig magbasa, be careful. Not every book that you are reading is inspired by the Lord. Alam nyo kung ano yung inspired ng Lord? Bible, exactly. Ang mahirap sa ating mga kabataan, sa inyo na lang, di ako mahilig magbasa eh. Ang hiling ninyo magbasa ng maraming books, mga inspirational, spiritual books, pero yung Bible kinatatamaran. Kaya ano nangyayari? Nasi-shape yung buhay sa mga authors, hindi sa Bible. I'm not saying na hindi po importante yung mga ganyan. Hindi, makakatulong po yan. Pero supplement lang yan. Yung pong main thing, yung main course, dapat yung word. Pakisabi yung word. Kunyari, nagbasa ka, nakita mo, or sinabi sa'yo, merong bubulong sa'yo, nasasabihin si Jesus tao lang. Uy, sikat yan. Paano kaya natin tatayuan? Kailangan, oo nga, no, tao lang pala si Jesus. Maniniwala ka ba agad? Or i-check mo sa Bible, talaga ba?
Meron ka narinig na preacher. Talaga ba? Mamaya pag-aaralan natin kung anong tawag sa mga yan. Matthew 7:15-20. Beware of false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves. Yung mga nag-aanyong tupa, pero mga lobo. Yan. Leon ako pa mo eh. Mga lobo. Ang mga ano pong ibig sabihin niyan? Mga nagpapanggap na Kristiyano. Pero naninira. Ang sabi diyan, you can identify them by their fruit. Makikita mo naman sila kung paano sila namumuhay eh. That is, by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? A good tree produces good fruit and a bad tree produces bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit and bad tree cannot produce good fruit. So, pakisabi, so, every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Kung daw ikaw, tayo inahalintulad sa halaman, kung hindi ka namumunga ng maayos, ng mabuti, if you do not produce good fruit, ano pong mangyayari? You will be chopped down and thrown into the fire. Kuya naman, nakakatakot naman yan, parang pang-impyerno yan eh. Kapatid, hindi ito pananakot. Totoo to na mangyayari kapag hindi ka namunga. Kaya nga i-check mo yung ugali mo, nababago ba? Or hindi? May nangyayari ba sa pakikinig mo ng salita ng Panginoon o lumalala ka lalo? I-check po natin yung buhay natin. Ang sabi dyan, yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. Ngayon, ang tanong, sa ating lahat na nandirito ngayon, kilala kaya tayong mga Kristiyano tayo? Sa bahay? Sino sa inyo yung confidently makakapagsabi, alam nilang Kristiyano ako sa bahay, magtaas ng kamay? Konti pa lang. Ayan, konti pa lang. Bakit kaya? Baka, hindi ko kayo ginajudge. Baka lang, mga possibilities. Baka dito sa loob ng church, Kristiyano ka, sa bahay, hindi ka. Baka dito sa loob ng church, masipag ka, sa bahay, tamad ka. Baka sa loob ng church, kaya mo maglinis ng kahit ano, pero sa bahay, hindi ka gumagalaw. Baka lang. Baka dito sa loob ng church, masunurin ka, sa bahay, rebelde ka. Baka lang. Alam nyo, dapat lahat tayo, nakikitaan tayong Kristiyano tayo. Pakisabi sa katabi mo, magpaka-Kristiyano ka na. Ang tanong, pangit pa rin ba yung ugali mo or hindi? Nababago ka ba? Nakaka-bless ka ba? O nakaka-buisit ka na? I-check po natin yan. I-check po natin. Tayo lang po yung makakasagot dyan. Ang sabi dito, Acts 17:11-12 then, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scripture day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. As a result, many Jews believed, as did many of the prominent Greek women and men. Ang sabi po dito, meron mga taga Berea, mga Bereans, ang sabi diyan. Ayan, ito po yung mga prominenting tao. Ito yung mga hindi basta-basta sa society. Ang sabi diyan, open-minded sila. Open-minded ka ba? Gusto mo yung 1,000 mo, gawin mo 1,000 ko? Ayan. Open-minded sila that every time na nagpipreach si Paul at saka si Silas, ang ginagawa nila, they are eagerly listening. Ang tanong, nakikinig ka ba talaga o naiinip ka na? O baka inaantok ka na? O baka gusto mo lang kumain ng lumpiang gulay? Meron pa tayong turon ngayon. Turong gulay. Ayan, lumpiang gulay. Ang sabi dyan, itong mga tao na to, imagine, si Paul na yung nagpipreach. Kilala niyo ba si Paul? Para sa akin, si Paul is isang super apostle. Ayan, grabbing apostle si Paul. Kung paano po yung naging buhay niya. Si Paul na yung nagpipreach, pero yung gagawin nila, papakinggan nila, teka lang. Tama ba yung sinasabi ni Paul? Hindi sila matatapos sa pakikinig ng maayos. Ang gagawin po nila, pag uwi nila, ang sabi na binasa natin, they search the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Ang ginagawa po nila, pag-uwi nila na pag-uwi, yung pinicturan nila sa YDC, pinag-aaralan nila. Hindi yung after i-post, i-delete na. Ang ginagawa nila, yung mga notes na kinukuha nila, teka lang, tama ba yun? Biblical ba yun? Nasa Bible ba yun? Kasi tayo, lalo na kayong mga picture ng picture, katapos ng story, wala na eh.
Pag-aralan po ninyo. Hindi kami high and mighty na hindi kami nagkakamali. Hindi ko po sinasabi mali yung tinuturo namin. Pero hindi po porket sinabi dito, okay na, hindi. Biblical pa rin. Check po natin sa Bible. Yung mga pinakinggan po ninyo mga speakers, mga preachers, test them. Check nyo, biblical ba o talagang magaling lang sila magsalita? Kapag hindi po nakakamasa sa Bible, gaano man kagaling magsalita yan, wag po nating papakinggan. Or we will be swayed. YDC. We will be swayed. Ang sabi dito, yung mga Bereans po are taking time to really study the scripture, hindi lang po basahin. Kasi po, iba po yung nagbabasa sa nag-aaral. Are you there? Iba po yung nagbabasa sa pinag-aaralan talaga. Yung nagbabasa, ganito. For example, nagbabasa ka sa ano na ako, John 1, yan. Kunyari, John 1. Nagbasa ka, John 1, uy, ang ganda nun. Send ko nga sa GC, tapos na. Yung nag-aaral, John 1, uy, ang ganda nun. Ano kasing ibig sabihin nito? Mag-spend ka ng time. Pag-aaralan mo ba yung Bible? Kung meron kang yung mga, ano tawag dito, yung mga commentaries, pag-aaralan mo talaga. Hindi yung pag nakita mo maganda, uy, ang ganda nun. Isisend mo, tapos na. Are you getting the point? YDC, are you there? Kailangan pag-aralan natin mabuti. Kasi bakit? Ang sabi po ng last verse na yan, as a result ng pag-aaral nila, ng pananaliksik po nila, many Jews believed, as did many of the prominent Greek women and men. Yung mga mayayaman, mga powerful na tao, naligtas po sila. Bakit? Dahil sa pag-aaral ng mga Bereans, na-explain nila ng maayos sa kanila. Ngayon ang tanong, paglabas kaya natin dito, if we are to preach the word, if we are to share the word to other people, clearly ba masishare natin? O baka tawagin ko na lang po si leader ko, siya na lang mag-explain sa inyo. Dapat nandun tayo sa punto na alam natin tayuan kung nasan po tayo. Alam nyo pa paano po natin magagawa yan? Sa pagbabasa lang ng salita ng Panginoon, sa pag-aaral lang ng salita ng Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, mag-aaral ka na ng word. Magbasa ka ng Bible. Alam nyo, ang daming applications po ngayon, pati Greek, pati Hebrews, pati Aramaic, pati yung old literal translation nandyan, nasa sa atin na lang. Alam nyo, kung marami sa inyo nagre-reason na wala ka ng time to read the Word, baka hindi mo lang mahal si Lord. Sinasabi mong busy ka, pero nakakapanood ka ng Netflix. Sinasabi mo busy ka, pero nasubaybayan mo yung bini sa Coachella. Tapos pinupost mo si Justin Bieber. Tapos sasabihin mo wala kang time magbasa ng word. Those lame excuses. You just don't prioritize your relationship with the Lord. Are you there? The Bible alone is the final authority for all Christian doctrines. Bakit? Kasi bakit? Yes, maraming magagaling na mga authors. Yes, maraming mga inspirational na authors. Ang tanong, saan ba nanggagaling yung mga sinasabi nila? Kung check nyo, nasa Bible lang din. Nire-rephrase lang para mas magandang pakinggan. Hindi ko sinasabing evil yung mga ginagawa nila. But the thing is, kung hindi pa natin talagang memorize yung Bible, kung hindi pa natin nababasa na ina-enjoy yung Bible, tsaka na muna tayo sa ibang books. Are you there? Nakakasunod. Kasi bakit? Kailangan ma-master po natin yung Bible. Kailangan mapag-aralan natin. Ikaw ba, pastor, master mo na? Hindi pa. Kaya nga hindi tayo tumitigil sa pag-aaral. Kaya nga hindi tayo, it's non-stop learning for us all. At alam nyo, sa Bible, ini-encounter tayo ng Lord. Sa pagbabasa mo ng Word, ini-encounter ni Lord yung puso mo. Ini-expose ng Lord yung nasa kaibuthura ng iyong puso. Kaya kung gusto mo mabago, magbasa ka ng Word ng Lord. Next. We must stand firm in the faith to refute false teachings. Therefore, hold fast to the sound doctrine. Pakisabi, hold fast. Yung meaning po ng hold fast, panghawakan po natin, huwag tayong bibitaw. Ang sabi dyan, 2 Thessalonians 2:15, so then, brothers and sisters, stand firm and hold fast. Hindi po yan suggestion, command po yan ni Paul. Okay, pinag-uutos po yan ng Panginoon sa atin din. To the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. Kailangan panghawakan natin. Kunyari, itong pinag-aaralan natin ngayon, kailangan hindi yung pumapasok dito, lumalabas dito. Kailangan talagang ninanamnam po natin kasi bakit? Sayang! Sayang yung napipreach kung di ka rin nakikinig. Kunyari, nagpipicture ka pero nagme-messenger ka lang pala. Worse, nagsi-COC ka pa. O kaya nagro-Roblox ka pa dyan. Are you there? Listening. Nakukuha.
2 Timothy 1:13-14, hold on to the pattern of wholesome teaching you learned from me, a pattern shaped by faith and love that you have in Christ Jesus. Through the power of the Holy Spirit who lives within us, carefully guard the precious truth that has been entrusted to you. Panghawakan natin yung pattern na sinasabi ng Panginoon, yung word na sinasabi ng Panginoon. Kasi bakit? Kapag hindi mo pinanghawakan yan, meron kang ibang pattern na panghahawakan. Pero ang sabi din po ng Romans, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Saan po yan? Sa salita po ng Panginoon. Kaya po dapat pinapadran po yung buhay po natin, hindi sa kahit na sinong tao lang. Dapat po sa Bible. Ang tanong, nakikita ba yung Bible sa'yo? Silipin mo nga yung katabi mo. Tingin ka nga sa katabi mo. Nakikita mo ba yung Bible dyan? Mukha bang King James yan? Ayan. NIV. Ayan. Alam nyo, praise God, andyan yung Holy Spirit na nagtuturo po sa atin ng all truth. Kaso, paano tayo tuturuan ng all truth kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Kailangan po binabasa po natin siya. 1 Timothy 4:16, watch your life and doctrine closely. Pakisabi, watch. Check mo daw yung buhay mo. I-assess mo yung buhay mo. Pati yung doktrina, yung tinatayuan mo ng katotohanan. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Ang sabi dito, sa lahat ng tinatayuan natin ng mga doktrina, ng mga kataruan, mag-persevere daw tayo. Alam niyo kung ano yung meaning ng persevere? Stay on, you need to abide, you need to continue in pursuit. Yun po yung meaning ng perseverance. So, ang ibig sabihin, kailangan nagpapatuloy ka sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa tinatayuan mo na pinasa sa atin. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Kuya, hindi naman ako pastor, wala akong hearer. Kuya, hindi naman ako sasalita kagaya ninyo, hindi naman ako forerunner. Wala nakikinig sa akin. Did you know that each and every one of us, meron tayong kanya-kanyang influences? YDC, ito yung katotohanan. Meron kang influence. Meron kang, pakisabi sa katabi mo, may influence ka. Kasi bakit? Yung mga kaklase mo, pwede mong impluensyahan. Yung mga kapamilya ninyo, yung mga katabi ninyo, pwede. Ang tanong, nasa tama ka ba para impluensyahan sila? Punta tayo sa terminologies ng mga kabataan. BI ka ba? Alam niyo yung BI? Bad influence. GI ka. Alam niyo yung GI? Good influence. Ano ka? Are you influencing them na mapalapit sa Panginoon? O ini-influence mo? Tara par, vape na lang tayo doon. No? Par pump lang tayo, one pump lang. Nasa atin. Alam niyo po yung sinasabi dyan, you will save both of yourself and your hearers. Kaligtasan po yung pinag-uusapan dyan. Kasi bakit? Kapag hindi mo na tinatayuan yung mali, ang ituturo mo mali. Kapag mali na yung tinuro mo, saan ka papunta? Boracay, ano? Saan? Kapag mali na yung tinayuan mo, mali yung ituturo mo. Kapag mali yung tinuro mo, hindi lang ikaw yung mapapahamak, pati yung tinuruan mo. At yung tinuruan ng mga tinuruan mo. Imagine ganun yung impact. Kaya nga kung tama yung tinuturuan mo, tama yung tinatayuan mo, tama yung tinuturo mo, imagine kung gaano karami yung impact niyan. Domino effect po yan. So, ibig sabihin, sa pamumuhay na meron ka ngayon, it's either you will save many or you will drag people to hell. Kuya, grabe ko naman magsalita. Biblical. Salita po ng Panginoon so that you will save both yourselves and your hearer. Pati po yung sarili ninyo, maging yung mga nakikinig po sa inyo. 1 Corinthians 15:1-2. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Verse 2. By this gospel you are saved. If you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. Ang sabi dyan, yung gospel na tinuturo namin sa inyo, yung biblical truth na tinuturo po namin sa inyo, ang sabi dyan, kailangan panghawakan mo, you have received and taken your stand. Tinayuan mo naman. By this gospel you are saved. Ligtas ka naman merong assurance of salvation. Pakisabi kung. Ayan merong salita dyan if, if. Ayun nandun sa dulo, if. Ang sabi dyan,
if you hold firmly to the word I preach to you. Kaya hindi totoo yung once saved, always saved. Ayan o. If. Alam niyo yung ibig sabihin ng if? Kung. So, ang ibig sabihin, sorry, gagamitin ko lang ulit to, hindi automatic yung salvation. Kailangan mong tanggapin at kailangan mong manatili. Kaya pakisabi sa katabi mo, manatili ka. Kaya nga, alam nyo, basahin ko lang to. The gospel is not just for something you want, The gospel is not just something you once accepted, but the truth you continuously take your stand upon. Alam nyo yung ibig sabihin nito, yung gospel, it's not just for unbelievers. The gospel is for believers and unbelievers alike. Kuya, alam ko naman na yung gospel, bakit ko pa siya tatanggapin? Bakit ko pa siya babasahin? Para ma-remind ka sa kaligtasan na meron ka. Para manatili ka kung saan ka nilagay ng Panginoon. Para makasama mo siya after ng buhay mo dito. Kaya po para sa atin din yung gospel. Lalong-lalo na para sa mga unbelievers. Nakukuha po ba? Andyan pa po ba kayo? Romans 16:17-18. And now, I make one more appeal, my dear brothers and sisters. Watch out! Pakisabi, watch out! For people who cause divisions and upset people's faith. Watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Ano po yung sinabi na naka-highlight na huli? Stay away from them. Huwag nyo daw samahan yung mga naninira. Baka gusto nyo, Tagalogin ko pa lahat. Uulitin ko lang, balik tayo dun sa pinakauna. Kapag meron kang narinig na balita, test every spirit. Huwag kang maniniwala agad. Ngayon kung kasiraan, laban sa tinuro ng Panginoon, laban sa salita ng Diyos, laban sa church ng Panginoon, laban sa leaders, sa mga pastors na itinalaga ng Panginoon, i-check mo. Kailangan ko pa bang samahan to? Kailangan ko lang iwan to? Are you there? Andyan pa ba? Verse 18, such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interest. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. Alam nyo, sino yung madalas ma-deceive? Sino yung mga inosente? Hindi inosenteng walang kasalanan, kundi inosenteng walang alam sa word. Yung mga taong walang discernment. Yung mga taong kapag iniyakan lang, naniniwala agad. Pakisabi sa katabi mo, maging maingat ka. Alam nyo, bakit sinabi ng Panginoon? Kung bakit sinabi ng Panginoon na stay away from them? Pakisabi nga, stay away from them. Yan yung mga tao na merong spirito ng anay. Napag-aralan namin to kaninang Dep. Ito yung mga tao na merong anay spirit. Pakisabi, anay spirit. Alam nyo ba yung anay? Ano yung purpose ng anay? Akala mo ang ayos pa sa labas. Pero kinain na pala yung loob. Alam mo kung anong ginagawa ng mga tao na yan, yung binabasa dito, primarily, yung mga gumagawa ng sariling doktrina against the word, yung mga naninira para mawala yung unity ng church. Ang mga tao dyan, mga anay. Tingnan mo yung katabi mo. Praise God, hindi mo ang anay yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Pero ang sinabi po ng binasa natin, if the people that you surround yourself with are causing division, ang sabi dyan, and deceiving the heart of their hearers, stay away from them. YDC. This is a warning. It's not just a reminder. This is a warning. You need to watch kung sino nakapaligid sa iyo, kapatid. Kailangan mo check kung yung nakapaligid sa iyo makakatulong sa pananampalataya mo o makakatulong para sirain mo yung kingdom ng Lord. I-check mo kung sino yung nakapaligid sa iyo. Ang sabi dito, only those who hold fast to the true gospel until the end are truly saved. Ang tanong, talaga ba ligtas ka? Tignan mo ngayon katabi mo. Mukha ba ligtas yan? O mukha nakaligtas ka dyan? Number 3, mabilis lang po to. We must stand firm in the faith to refute false teachings. Therefore, stand up for the truth.
Pakisabi, stand up! Oo. Pakisabi nga lang eh. Ayan, tayuan daw po natin ang katotohanan. While fighting for truth is required, Paul instructs believers to avoid foolish and stupid arguments. Gusto po ng Panginoon, listen to this. Gusto po ng Panginoon na tinatayuan po natin yung pananampalataya natin. Pero tinuro din po ni Paul sa atin na pwede nating tayuan yung pananampalataya, pero hindi sa kayabangan. Mamaya, mapag-aaralan natin sa mga verses that we can debate, that we can prove our faith. Pero hindi lang dahil gusto mo magmayabang, kundi dahil meron kang gustong magawa dun sa tao na yan para mawin mo siya papalapit kay Kristo. And to avoid being argumentative for the sake of it. Acts 9:29, he talked and debated with the Hellenistic Jews, but they tried to kill him. Basahin natin sa Acts. Mga Acts lahat to eh. So he reasoned in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well in the marketplace day by day with those who happened to be there. If I'm not mistaken, si Paul yung sinasabi dito. Nakipagdebate, he reasoned. Sino po yung ka-reasoning niya? Yung mga God-fearing Greeks and mga Jews, as well as in the marketplace. Kailan daw? Tuwing kailan? Araw-araw nandun. Dahil inilalaban. Kung ano yung tinatayuan po niya, Acts 19:8. Paul entered the synagogue and spoke boldly therefore. 3 buwan. 3 buwan ka nagkikipagdebate. Ang sabi dyan, no? Arguing persuasively about the kingdom of God. Hindi siya nakikipagdebate kasi gusto niyang i-prove na marami siyang alam. Dito nagpo-fall yung mga maraming kabataan. Akala mo porket marami kang alam, okay na. Youth, hindi po siya ganon. Yung knowledge mo, yung wisdom na meron ka, magamit dapat para makapag-win ng kaluluwa, hindi para magyabang. Kung yung purpose mo, kung bakit ka nag-aaral ng Bible, for you to prove yourself that you are high and mighty than other believers, bagsak ka nang agad, kapatid. You're not representing Jesus well. Kung pinapakita mo sa akin na sobrang dami mong alam sa Word, I don't even care kung marami kang alam pero bagsak ka sa karakter. Maraming mga kabataan ngayon, hindi, alam ko itong doktrina na to, alam ko itong doktrina na to. Alam mo nga yung doktrina, hindi mo naman pinamumuhay. Ano ngayon? So what? Marami kang alam. Sige, doctrinally, alam mo na lahat. Ikaw na. Sa'yo na ang lahat. Sa'yo na. Pero hindi mo pinapakita. Alam nyo kung ano yung nilalaban ni Paul? Kung bakit siya nasa synagogue? Arguing persuasively about the kingdom of God. It's not about our own kingdoms. Hindi para lumaki, ay, grabe naman to, nakaka-bless naman mag-disciple to. Hindi siya ganun. It's not about your kingdom. It's not about my kingdom. Dapat po yung pinupush po natin, kingdom lang ni Lord. Kung yung sumisikat sa kaalaman mo, yung sarili mo, o kaya yung mga kakilala mo, hindi para kay Lord yan. Kailangan po sa kada alam po natin, yung purpose po natin to glorify God. Amen po ba? Andyan ba kayo? Natututo. Ito po yung ginagawa ni Paul, arguing persuasively. Kino-convince niya. Ito yung kingdom ng Lord. Napag-aralan natin last Wednesday, ano yung kingdom ng Lord? In-explain ni Pastor Manny. Yung righteousness, peace, and joy. Ito yung kingdom ng Lord. Ito yung gustong maranasan nyo ng Panginoon. Ang sabi dito, Acts 18:28, he refuted the Jews with powerful arguments in public debate. Nakikipagdebate. Ang sabi dyan, no, he refuted the Jews and powerful arguments in public debate. Anong gamit niya? Ano pong standard na gamit niya? Scripture. Salita lang po ng Panginoon. Kasi bakit? Maraming ideals yung mundo na tinuturo sa atin. Kaya nga sinasabi ko kapag meron po ako nakakausap, it's okay po to debate. Walang problema dyan. But yung pinakaunang purpose is to win over the soul of that person. Pangalawa, basis natin, standard natin, Bible lang. Kasi kung basis natin, kaisipan ng iba't ibang tao, hindi tayo magkakasundo. Ako, papatunayan ko yung papatunayan ko using the word. Ikaw, patunayan mo yung pinapatunayan mo using the word. And then i-consolidate natin, check natin. Sino yung tama, sino yung mali. Pero ang sinasabi ko po dito, soul standard po natin, ano? Yung word ni Lord. Scripture. Ano po yung scripture? Bible.
Ang kaso, pakisabi ang kaso, paano mo tatayuan yung katotohanan kung hindi mo alam yung totoo? 1 Peter 3:15, but in your hearts revere Christ. Purihin, sambahin, galangin ang Panginoon. Always be prepared to give an answer to anyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Maging ready ka daw palaging sumagot. Ang sabi dyan, no? But in your hearts, revere Christ as Lord. Papaano daw po natin marirevere? Papaano daw po natin gagalangin ang ating pong Panginoon? By being always prepared. Palagi kang handa. Ano po yung context ng pinasa natin pinakauna? Be ready in season and out of. Ito din po yung sinasabi niya, no? Kailangan handa tayo palagi. Kapag meron nagtanong about sa salvation mo, dapat alam mong tayuan. Sino kaya sa atin? Kung tatanungin ko ngayon, paano niya i-explain sa akin yung salvation, biblically, kaya niyang sagutin. I hope tayong lahat. Sana lahat tayo. Kuya, di ko naman alam, di naman tinuturo sa amin yan ng leader namin, ganito, ganyan. Kapatid, basic po yan, pag-aralan mo. Ngayon, kung hindi tinuturo, magtanong ka. Pakisabi sa katabi mo, magtanong ka. Kasi bakit? Ito po yung sinasabi po dyan sa last verse po natin. Jude 1:3-4. Jude 3-4. Alam nyo, basahin nyo yung Jude. Yung Jude isang chapter lang. Ang sabi dyan, dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith. Pakisabi, contend for the faith. That was once for all entrusted to God's holy people. For certain individuals whose condemnation was written long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our sovereign and Lord. Ang sabi po dyan, ang sinasabi ni Jude sa lahat ng mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano magsabing amen. Lahat ng believers magsabing amen. Kung believer ka, ang sabi ni Paul, ito yung utos ni Jude sa atin, ni Paul. Ito yung utos ni Jude sa atin. You are to contend for the faith. Kailangan tayuan, ilaban ang pananampalataya na meron ka. Kasi bakit? Marami ng false teachings, false doctrines ngayon. Uulitin ko lang. Papaano mo tatayuan at ilalaban kung hindi mo binabasa? Paano mo sasabihin na tunay si Kristo? Na si Kristo ay Diyos. Kung hindi mo alam paano i-prove sa Bible. Paano kapag mayroong ibang relihiyon na pumunta? Sasabihin, si Jesus tao lang. Ang sasabihin mo, parang nga, patay na agad. Wala na agad. Kapag mayroong nagsabi yung Holy Spirit, force lang. Alam nyo, it happened to me way back nung bata pa ako. Meron nagbabahay-bahay. Hindi ko babanggitin kung anong religion sila, pero naka-white sila. Merong side bag. Tapos merong mga payong na mahaba. Alam nyo, sasabihin talaga nila kasi wala naman ako lang sa Bible. Nag-attend lang ako dito, sumasama lang para mag-fishball. Tapos, ito po yung ginagawa sa amin. Kasama ko yung pinsan ko. Since bata pa kami, ito yung sinabi. Alam mo, ang sabi niya ganyan. Hindi naman totoo na Diyos din yung Holy Spirit. Ang sabi niya, force lang yon. Kaya tayo may power kasi force lang yon. Ako naman na walang alam sa Bible. Ako nga, no? Wala kang alam eh. Pero alam nyo, you know what happened? Kukwento ko lang na mabilis. Pang next week dumating yung tao na yun. Kumakain kami. Kasama ko yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, sino yon? Wala, nagtuturo, ganito, ganyan. Kasi nga wala akong alam. Tapos sabi ng tatay ko, sige ako lalabas, huwag ka lalabas. Alam mo, kinausap ng tatay ko, hindi na bumalik next week. Kasi bakit? Praise God, my Father knows the truth. Alam niyang Diyos ang Panginoon. Alam niyo yung Diyos ang banal na Espiritu. Ayun, hindi na bumalik. Ibang street naman yung pinuntahan. Ang sinasabi ko lang, paano kung mayroong lumapit sa atin, nagpapanggap na Kristiyano, nagpapanggap na born again, tapos sasabihin sa atin, si Jesus tao lang. Paano mo ipoprove? Lalo na yung ibang relihiyon, grabe sila makipagdebate. Alam nila yung pinakikipagdebatihan nila. Ang tanong, gaano mo alam yung sayo? Kasi, ang tanong ko lang, sino naniniwala na yung Diyos natin siya yung tunay at buhay? Magtaas ng kamay. Gusto ko yung talagang may conviction. Imagine natin to. Sige, imagine mo. Imagine. Sinasabi natin na tunay at totoo yung Diyos na meron tayo.
Pero hindi natin alam depensahan kung paano. Tapos merong tao na merong false doctrine na sasabihin, hindi man totoo yan. Pero siya, master niya yung doktrinang pinaglalaban niya. Sino nakakatawa? Tayo. Sinong kawawa? Tayo. Sinasabi nating tunay yung Diyos natin pero di natin alam i-prove kung paano. Kaya nga YDC, actually, if you are to look, yung kabuuan ng word na pinag-uusapan natin ngayon, mag-spend tayo ng time sa Bible. Mag-spend tayo ng time sa Bible, mag-spend ka ng time sa Diyos na meron ka. Kasi bakit? Pag merong nagtanong regarding sa Kanya, alam mo kung anong isasagot mo. Hindi yun nanguhula ka, hindi yun nangangarag ka. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Mag-review lang tayo mabilis. To refute false teaching. Ang sabi dyan, we need to test every teaching against Scripture. Kailangan yung standard natin, yung Word. We need to hold fast to the sound doctrine. Kailangan tinatayuan natin yung Word. We need to stand up for the truth. Kailangan alam nating ilaban kung gaano katotoo yung Word po natin. Alam nyo ba kung bakit yung standard natin yung Word? Kasi wala yung mali. It is infallible. It is without error. Ngayon, kung walang mali yan, dapat alam mo kung paano siya pag-aralan. Dapat alam mo kung paano siya ilaban. Ang sabi po dito, 2 Peter 3:17-18, therefore, dear friends, since you have been forewarned, napaalalahanan na kayo at ngayon pinapaalalahanan ulit tayo. Be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless. Sino po yung lawless? Kaya Kapampangan, di at ang ngalan ng gobyerno. Yung mga makakapal na yung mukhang gumawa ng kasalanan. Yung mga lantaran na yung paggawa ng against sa atin pong Panginoon. And fall from your secure position. Ano po yung secure position? Ano po yung, or you may be fall from your secure position? Salvation. Merong assurance pero hindi security. Hindi eternal security. Merong assurance of salvation. Yes, sure tayo naligtas tayo. If, ang sabi na binasa natin kanina, kung pangahawakan natin yung salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, fall from your security, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him glory, be the glory both now and forever. Amen. Alam niyo kung ano sinasabi dyan? Para hindi ka ma-fall doon sa secure position mo, para maging sure ka sa tinatayuan mo, para ma-defend mo yung faith na meron ka, for you to refute the lies of the enemy and the false doctrine, kailangan mag-grow ka in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kuya, paano? Paano tayo mag-grow? Kahapon po nagkaroon kami ng question and answer portion sa aming meeting para po matutunan kami, tinanong kami, paano tayo mag-grow? Meron pong sumagot na acknowledging the Lord. Dapat, kailangan yan. Acknowledging the Holy Spirit. Meron pong iba't ibang sagot. But ito po yung naging conclusion na tinuro po sa amin. You want to grow in the grace? Kailangan pinapractice mo siya. Dapat nililive out mo siya. Anong ibig sabihin nun? For example, meron nakagawa na masama sa'yo. Show grace. You know why? Kasi tayong lahat, we have received grace. Kaya kailangan, i-show natin yung grace para lumalago tayo sa grace. Kunyari, sa mga nakamotor sa inyo na hindi nag-helmet, mag-helmet na kayo. Alam nyo, 80% sa mga nagmumotor na hindi nag-helmet, tapos sinasabing helmet of salvation na lang yung meron siya. Ito sigurado yung ginagawa ninyo. Kapag nasa stoplight ka, binombahan ka, titignan mo na yan. O kaya kapag in-overtake ka, magagalit ka. Helmet ka, di mo masunod eh. Word pa ni Lord. Ang sinasabi ko po dito, para mas mag-mature ka, kahit pa bombahin ka, kahit pa tignan ka ng masama, show grace. Show grace. Kuya, ginagawa mo ba yan? Practicing. Practicing. Hindi pa naman ako perfect eh. Kunyari, meron nagkamali. Show grace kasi bakit? Ikaw din nagkakamali pa rin. And God is showing His grace upon you. So yung grace na tinatanggap natin, ibigay din po natin sa iba. Ibigay po natin sa kanila. Ngayon, gaano ba kasarap yung grace na to? Nag-fall ka, nagkamali ka. Stand up, grace. Nagkasala ka, pinatawad ka, grace. Tumatayo ka sa pulpit na to, ministering, grace. Since the beginning of time, it's been the grace of God. Biyaya po ng Panginoon. Kaya wag po nating ipagkait. Pati po sa ibang tao. Ganito daw po tayo mag-grow sa grace. Pinapractice po natin. Ipinapamuhay natin. And don't forget to show grace to yourself as well. Pati po sa sarili po natin. Don't be too hard on yourself. Kahit na marami tayong pagkakamali, kapalpakan sa buhay natin, the Lord still loves you.
grace. Biyaya po ng Panginoon yan. Sabi dito, grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ so that we won't be deceived by the enemy's lies. Para hindi po tayo makuha, ma-deceive, maloko ng kaaway. Kailangan po lumago po tayo sa pananampalataya. Sobrang practical lamang. Paano po natin gagawin yan? Continue to read the Bible. Continue to spend in fellowship. Do not isolate yourself. Nakukuha po ba? YDC, natuto? Yung totoo, natuto? Sinong i-apply yung natutunan? Praise God. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Let us worship the Lord. Ayan, as we take the Holy Communion, ayan, ipanalangin natin na bigyan tayo ng Lord ng boldness and ng courage. Sige, tayo po tayo lahat. Para po kapag dumating yung pagkakataon na kailangan nating ilaban ang ating katatayuan bilang mga Kristiyano, hindi po tayo matatakot. At sa mga first-timers po, kukuha po muna tayo ng Holy Communion and then kapag balik po natin, later on, sabay-sabay po tayo mag-take. Let's worship the Lord. You are not a God created